Nagtungo doon mismo si Kyukai para magbigay ng babala kay Shin na kung mananatili itong mapusok ay mamamatay ito kaagad. Tinanong ni Shin kung siopaw ba nito ang nose equal niya sa laban. Inamin naman ni Kyukai na isa nga siyang babae kaya niyaya siya ni Ten na kumain pero tumanggi ito kaso kumalam ang sikmura. Nang kakain na ay nakitang cute pala ang mukha ni Kyukai at nagustuhan nito ang mga pagkain na ginawa ni Ten. Nais daw ni Shin na makasama muli sa digmaan si Kyukai. Ngunit nang magtanong si Ten kung paano siya naging malakas kahit na isang babae ay nagalit ito. At sinabing mula nang ipanganak siya sa Assassin Clan ay nakaguhit na ang kanyang kapalaran. Sa nakaraan ay nais silang sakupin ng mga bandido kaya nagbabala ang elder ng Chiyu Assassin Clan. At sa utos ng elder ay sumayaw ang dalawang batang assassin at pinagpapatay ang mga ito. Silang dalawa ni Sho ang napiling lumaban sa ritual na patayan ng mga assassin mula sa 19 na clan. Ngunit ayaw ito ni Sho dahil kailangan din nilang magpatayan kahit nanggaling sila sa isang clan. Natulog na si Kyukai para sa labanan kinabukasan. Subalit na late siya ng gising kaya nagmadaling magtungo sa stadium dahil pinatulog pala siya ni Sho para di siya makasali. Nang dumating ay tapos na ang laban at medyo natuwa siyang wala doon si Sho. Ngunit nakita niyang nasa gitna pala ito ng ring. Sinabi ng elder na pinagtulungan si Sho ng ibang mga assassin. Kaya nagtanong si Kyukai dahil bawal ito, ngunit pinayagan daw ng mga elder dahil alam nilang malakas si Sho. At isa pa ay di rin nakapunta si Kyukai na kaparehong clan ni Sho kaya itinuring ng mga elder na parusa ito para kay Sho. Nais din nilang patayin ni Kyukai ang sarili dahil di siya dumating sa duelo. Subalit sila ang pinagpapatay nito at ipinangako na papatayin din ang assassin na pumatay kay Sho. Di makatulog si Ten kaya lumabas muna at inisip kung nasaan na silang kabanata ngunit natatakot siya kaya kailangan niyang magpalakas. Nagising si Kyukai dahil tinititigan siya ni Shin. At sinabi ng bida na pareho sila nito dahil namatayan din siya ng kaibigan. Kaya tinanong ni Shin ang balak niya. Giit nitong paghihiganti na lang ang natitira pero di naniwala ang bida at sinabing nais niyang makasama si Kyukai sa susunod na digmaan. Kinabukasan ay wala na si Kyukai. Saka sinabi ni Ten na kailangan niya ng kumilos ng di umaasa kay Shin upang maging malakas. Natatakot ang attendant ni Shin na si En nang malaman na patungo sila kay General Oki dahil kinatatakutan ito pero tinawag pa ng bida na kapal lips. Ngunit nasilaw siya sa handang ibayad ni Shin kaya napabuntong hininga na lang. May ideya na rin si Shin kung anong klaseng Great General ba si Oki dahil tinanong niya si Kingsei tungkol dito. Nakakatulog na ang dalawa nang makita nila ang malaking kastilyo ni Oki. Ngunit nagwala pa ang bida na ikinatakot ni En. Natakot sila nang buksan nito ang gate ngunit di sila pinansin at nagsarado lang muli. Nang biglang kabahan si En dahil nasa likod na pala sila Oki mula sa training pero mukhang kinawawan nito ang mga kawal. Isinama sila ni Oki sa loob ng kastilyo kaya nasabik na ang bida. Ngunit isinama lang sila nitong maligo para magpagaling. Lakas loob na nakiusap ang bida na maging sensei ito ngunit inakala ni Oki na nais siya nitong maging sugar daddy. Giit ni General Oki na ba't hindi si Shobon ang magturo sa kanya. Kaya sinabi ng bida na gusto niya kasi ng mas malakas na sensei. Kaya naman isinama siya nito pero nadamay pa si En. Tinanong din ni Shin ang tungkol sa 6th General. At sinabi ni Oki na ito ay sistema na binuo ni King Sho ngunit hindi rin gagana kung mahina ang mga nakuhang general. Kaya naman tinawag siyang alamat ng mga tao dahil wala pang general ang nakakapantay sa lakas ng nakaraang 6 generals. Ngunit tahasang sinabi ni Shin na lalagpasan niya pa si General Oki na ikinatakot ni En. Nagbabala naman ng general na maaari siyang mamatay subalit wala daw pake si Shin kaya bigla siyang sinipa patungo sa isang lawa. At nakita doon ang tribo na naisakupin ng kinaroroonan. Dahil ang nais pala ng general ay pangunahan niya ang pinakamahinang tribo kahit wala ang espada nito. Nakapasok na ang mga kalaban dahil mga matatanda at babae ang mga ito kaya kinakawawa lang at muntik pang patayin ng isang bata na iniligtas kaagad ni Shin at sinakal pa ang isa at inutos ang formation na natutunan kay Tokugei. Saka pinag-utos ni Oki kay En na sabihin kay Shin na tatanggapin lang ito kung magtagumpay na maging pinuno ng pinakamahinang tribe. Pinatay ng bida ang isa at itinulak pa ang tatlo palabas samantala nahulog si En habang pinagpapatay ni Shin ang mga ito kaya nagtakbuhan. Si En naman ay nagpakilalang lieutenant ni Shin at nag-utos siya ng counter-attack. Subalit dumating ang pinuno ng mga kalaban na matapang na hinarap ni Shin na agad siyang inatake ng malaking espada. Pero sumugod pa rin ang bida kaso walang kwenta ang sibat kaya nahuli siya nito. Saka naman umatake ang mga kasama gamit ang formation na itinuro kaya natakot ang mga ito kaya naisip ni Oki kung masyado bang mahina ang mga kalaban para kay Shin. Samantala nagpadala ng 200,000 soldier ang Qin sa mga kastilyo ng Kon sa pamumuno ni General Mogo na isa-isa nilang nasakop. Subalit dumating ang balita sa Qin Castle na sinugod sila ng Shou Kingdom na may 100,000 soldiers. Natakot si Shobun dahil kasalukuyang nasa digmaan ang mga kawal nila. Kaya agad na pinag-utos ni Kingsei na ipatawag ang mga kalalakihan sa kaharian. Nagsuggest si Ryofo na tawagin muna si High Commander Shou Heikun.
Nais naman ni Sei na bilasan nilang umaksyon dahil kilala ang Show Kingdom na tumalo sa 400,000 nilang kawal noon. Nagkaroon ng emergency enlistment para sa militia kaya nakaredy na naman sila Bito at Bihei. Samantala sila Shin ay umaakyat na sa bangin habang nag-cheer ang mga tao sa ibaba na natulungan nila. Ngunit di pa siya makakapagsimula ng pagsasanay dahil sa pananakop ng show. Nakilala naman ni Ten ang isang lalaki na anak ng isang general dahil nagkakaroon ngayon ng meeting ang mga opisyal. Subalit si Mobo ay nais ng sumugod. Nagsuggest pa si Ryufo na gawing commanding general si Mobo pero tumutol si Shobunkon kaya pinaginitan siya nito. Ngunit pinakinggan ni Shoheikon si Shobon at sinabing mas kailangan nila ng depensa dahil puro opensa lang si Mobo. Kaya napatanong si Ryufo kung sinong gagawing commander. Saka dumating si General Oki na nararapat sa posisyon ngunit pinapaalis ito ni Mobo. Ngunit para sa ikabubuti ng Chin ay final na ang desisyon ni High Commander Shoheikon kaya umalis na lang si Mobo. Subalit nais ni Oki na makausap ang hari kaya lumabas muna ang lahat. Nang sila na lang ay sinabi ni General Oki ang mensahe ng lolo nitong si Kinsho. Saka opisyal na ipinag-utos ng hari ang kanilang mga gaganapang misyon upang mailigtas ang Chin. Pagkatapos ay nagtungo mismo si King Sei upang palakasin ang kanilang loob ngunit excited pang lumaban si Shin. Patungo na ang militia ng Chin nang muling makita ni Tokoki sila Bihei at Bito maging ang ilang nakasama sa nakaraang digmaan at ang squad commander nilang si Shin ay excited nang makita sila. Sa pag-uusap ng dalawa ay naalala nila ang dating kasamahan na si Kyo na namatay sa digmaan. Saka sinabi ni Oki na balak niya nang magkaroon ng bagong pagkakilanlan mula sa digmaang ito. Kaya kinabukasan ay pinamunuan niya na ang hukbong pangdepensa. Saka dumating na rin ang squad commander na si Shin. Nang malaman ni Ten na ang sensei pala ni Moki ay ang high commander ay naisip niyang kalaban nito pero wala daw pake si Moki sa hidwaan ng matatanda. Nagbigay ng magandang speech si Shin kaya tumaas ang moral ng kanyang squad. Saka pinakilala nito ang kanyang lieutenant na si En at ang isa ay di pa dumadating. Nauna na sila Shin patungo sa battlefield at pagsapit ng gabi ay nagpahinga sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan ay napansin ni En na matamlay ang lahat kaya nagsalita ang commander ngunit napapagod na ang mga ito. Subalit nang dumating ang cavalry ng Commander General ay natigilan sila at nang magsalita pa si Oki ay lumakas ang kanilang loob. Sa Royal Court ay napasuntok na lang si Shobo nang malaman na si Hawken ang general ng show dahil akala nila ay napatay na ito ni Oki. Dumating na si Kyukai upang sumali sa digmaan. Nais sanang magpaturo ni Shin ng dancing technique nito ngunit tinawag siyang engot dahil ang may dugo ng Chiyo lang ang nakakagawa nito. Inamin din ni Shobo na si Hawken ang pumatay kay Kyo at hindi dahil sa karamdaman. Dagdag pa niyang isang psycho si Hawken dahil 9 years ago ay sumugod ito at umatake ng mag-isa sa 100,000 kawal ng Chin. Subalit dumating si Oki at hiniwa ang mukha ni Hawken. Kaya ngayon ay iniisip nila sa Royal Court na tinanggap lang nila Oki at Hawken ang maging pinuno ng mga hukbo upang muling makapagtuos. Samantala papasugod na si Hawken kasama ang hukbo habang naghihintay naman si Oki. Kinabukasan ay nakarating na sila Shin sa battlefield. At di nagtagal ay dumating na rin ang cavalry ng Chin na ikinatuwa ng mga sugatang sundalo. Saka nag-formation ang Chin sa utos ni General Oki ngunit naghanda na rin ang formation ng show. Mula sa abandonadong kastilyo ay kitang-kita nila Ten ang formation ng Chin at show pati na ang strategy ng mga ito. Ipinakita ang mga pangunahing pinuno ng show army. At nakilala pa ni Show General Rihako si General Mobo dahil sa ama nitong sikat. Nakiusap ang Show Cavalry Commander na gamitin ang cavalry unit na inaasahan na pala ni Oki. Sumugod na ang Chin sa pangunguna ni General Mobo patungo sa cavalry unit ng show na pinagwawasak lang nito. Ngunit sa kabila ay inararo lang sila ni Show General Shomok at dahil patuloy pa rin si Mobo ay nag-utos ng bagong formation si General Rihaku. Nagpaulan ng mga palaso ang show army at naisip ni Rihaku na di siya matatalo dahil sa strategy. Ngunit umaayon daw sa plano ni Oki ang lahat. Nagtataka si Heki sa kanilang formation. Kaya sinabi ni Kono ang strategy na pinag-utos ni General Oki. Naghanda na ang Chin Infantry nang dumating si Oki at binigyan ng pangalan ng squad ni Shin na Shin Unit. Saka pinag-utos pa nitong sila ang mang-ambush sa isang general ng show na si Fuki. Dumaan sa ilalim ang grupo ni Shin upang di makita ng mga bantay para sa gagawin nilang ambush. Nagbalik naman si Oki sa itaas para malaman ng update ng laban. Nakita sila Shin ng kawal ng show kaya magsusumbong na ito ngunit tinapos siya ni Kyukai. Nagtataka naman si Heki dahil tila pinapapasok sila ng show army. Tapos gumawa ng defensive stance ang mga ito at saka pinaulanan ng mga palaso ang nagtakbuhang Chin militia. Samantala balak ni Shin na ilagay sa harap ang malalakas niyang kawal para mabasag ang depensa ng show ngunit natatakot si Ryusen. Kaya pinaliwanag ni Shin na kung matatalo sila sa laban ay makakapasok ang show sa lupain ng Chin at papatayin ang kanilang mga pamilya kaya lumakas ang loob ng mga ito. Matapang silang sumugod sa kalaban kaya gumawa ng defensive wall ngunit binasag lang ni Ryusen ang mga ito kaya nakapasok ang mga kasama at nagpatuloy silang pumasok upang masungkit ang ulo ni Fuki.
Sa kabilang banda ay nagsisimatayan ng Shin Army sa mga palaso at nang dumating sila Commander Kon-o ay sumugod na rin ang squad ni Heki, subalit sumugod din ang cavalry ng Sho kasabay ng pagsugod ng Shin unit na tila nagsisilbing palaso ni General Oki patungo sa ulo ni General Fuki. Nakapasok sila Shin sa depensa ng Sho pero napapaligiran na rin sila at magkakasabay silang sinugod ng mga ito kaya iniligtas sila ng commander at pati na rin ni Kyukai saka nagpatuloy sila sa pagsugod. Sa sobrang pagod ay umiikot na ang paningin nila Bito. Ngunit nang makita nila ang commander ay muli silang nagkaroon ng lakas saka pinagpapatay pa ni Kyukai ang marami. Subalit mauubos lang sila kung mananatili doon kaya tumalon sa kanya si En para makipag-usap na hatiin nila ang squadron upang makaabot sila kay Fuki. Magpapaiwan din si Tokokei tapos tinawag ni Shin ang mga malalakas upang sumama sa kanilang pagsugod sa puwersa ng Sho. Dahil dito ay abot tanaw na nila ang general camp kaya sumugod sila at nakipaglaban sa mga bantay ni General Fuki. Subalit umatras ang puwersa ni Fuki kaya nabalewala ang ginawa nila Shin at muli silang napaligiran at sinugod sila ng cavalry sa magkabilang side. Dahil dito ay naisip ni Bihei na iwan na sila ni Shin dahil sila lang ang makakakilos sakay ng kabayo. Mabuti na lang ay dumating ang mga sibat dahil dumating na pala ang kaliwang cavalry ng Shin sa pamumuno ni Kon-o. Sumugod pa ang ibang Sho cavalry na pinaulanan din ng sibat saka dumating na rin sila Heki upang makipaglaban. Samantala nauna na si Shin sakay ng kabayo. Saka sinabi ni Kyukai na samantalahin nila ang split second opening sa ulo ni Fuki. Nagtataka naman si Fuki kung paano siya papatayin nila Shin dahil tingin niya ay walang butas ang kanyang strategy. Ngunit nalaman niyang dahil pinaabante niya ang kanyang mga kawal ay naglalaro na siya sa palad ni General Oki. Kaya naisip niyang umatras subalit nasa likod na si Commander Kon-o kaya siya na-distract at di napansin na tumalon si Shin kaya tagumpay niyang napatay si General Fuki. Nang magtagumpay si Shin ay inanunsyo ni Kon-o ang Shin unit. Natuwa si Heki sa nagawa ng bida na nagtungo na sa kanyang squad. Pagsapit ng gabi ay nagtungo si General Oki upang batiin siya at sinabing binigyan niya ng pangalan ng squad ni Shin upang sumikat siya sa mga karatig bansa. Sa pangalawang araw ng digmaan ay pangungunahan na naman ni Mobo ang pagsugod. Nalaman nila to at Oki na mas kaunti ngayon ang namatay sa mga kawal ni Mubo dahil mas nagiging maingat na ito. Nang sumugod sila Mobo ay inihanda ng Sho Army ang mga kalasag. Saka nagpaula ng mga palaso sa utos ni General Rihako subalit winawasak na ni Mobo ang kanilang depensa. Napansin nila Oki na di masyadong mapangahas ang puwersa ni Mobo upang mapaliit ang bilang ng casualty. Pinag-utos ni Choso ang Snake Formation kaya tuluyang pinaligiran ng Sho ang puwersa ng Shin Army. Naalala ni Moki ang sinabi ng sensei niyang si Lord Shoheiko na nakasalalay talaga sa strategy ang digmaan. Subalit nagpatuloy pa rin si General Mobo kaya napilitan silang umatras at nagpatuloy sa pagsugod ang Shin. Saka naisip ni Oki na may laman naman pala ang ulo ni Mobo. Naisip ni Moki na maging malakas na strategist pagtanda niya upang mapunan ang pagkukulang ng ama ngunit sa ipinakita nito ngayon ay parang di na daw kailangan. Sa ikatlong araw ay nagpatuloy ang magkaparehong strategy sa magkabilang panig. Pagsapit ng gabi ay nag-usap ang mga general ng Sho at binabalak ng mga ito na umatake na ng full force kinabukasan upang maunahan na ang Shin. Naisip din ni General Oki na kikilos na ang Sho kaya handa na rin silang umatake. Sa pang-apat na araw ay nakipagsanib ang Shin unit sa 4th Army ni Kon-o. Muling sumugod si Mobo at naghintay naman ng tamang pagkakataon ng Sho subalit nagulat sila dahil sumugod na din ang buong puwersa ng Shin patungo sa headquarters ng Sho. Nagwala na si Mobo kaya nabasag nila ang depensa ng Sho. Ngunit sa itaas ay napansin ni Ten na tila di sila pinipigilan ng Sho Army. Dahil may nakahanda pa palang defensive force ang Sho na pinagpapana sila upang di makaakyat. Naiirita na si General Choso dahil sila pa ang sinusugod ng Shin. Dahil dito ay nagpas siyang mag-relocate ng headquarters ang Sho Army sa harap nila Shin. At sa di kalayuan ay umakyat ang dalawang di kilalang karakter upang makita ng maayos ang nagaganap na digmaan. Nagkalasa ng puwersa ng Sho saka dumating ang dalawa na nagpakilalang sila Riboko at Bodyguard Kane. Nakuha na nila ang bundok na pinanggalingan ng Sho ngunit di nila alam kung nasaan ang bagong headquarters nito. Subalit nakaraang gabi ay napredict na pala ni General Oki na aatras ang Sho kaya ipinaubaya kay Mobo kung maghahanap ito. Pero naalala din ni Mobo ang paalala ni Oki na umatake lang siya kung malapit lang ito sa dating headquarters ng Sho. Samantala nagagalit si Ten dahil bigla na lang umakyat ang dalawa kaya naging alerto si Kane. Napapaisip si General Oki kung anong bitag ang inihanda ng Sho kaya nagpasya siyang lumipat din ng headquarters ang Shin kaya kumilos na sila pero kumikilos na rin ang Sho. Sinabi ni Riboko na lumipat sila ng pwesto upang mapanood ang digmaan kaya nakiusap na pasakayin sila sa karwahe. Nakiusap si Moki na ibigay sa kanila ang mga sandata na ginawa naman ni Riboko. Nakapag-set up na ng bagong headquarters ang Shin samantala naghanap naman sila Mobo.
Napaisip naman si Oki kung nasaan na si Hawken na nais niyang patayin. Pagsapit ng gabi ay nakahinga ang lahat mula sa digmaan ngunit naiisip pa rin ni Kyokai ang balak na paghihiganti sa pumatay sa kaibigan kaya sinabi ni Shin na di siya nag-iisa dahil palaging nandito ang Shin unit. Ngunit bigla niyang naramdaman ang nakakakilabot na aura saka dumating ang isang mandirigma kaya agad na nagtungo si Shin at nakita ang mga napatay na Shin army. Nakita din niya ang tumatalsik na mga kawal na kagagawan lang ng isang malakas na mandirigma. Nanginginig si En kaya pinanood niya lang habang pinagpapatay ang mga kasamahan. Kaya nagtakbuhan na sila dahil sa lakas ng kalaban. At bago mapatay sila Bito ay sinalag ito ng ating bida. Galit na galit si Shin dahil sa ginawa nito sa kanyang squad ngunit sinalag lang siya nito pati ang mabilis niyang mga atake hanggang sa mapatalsik siya. Saka sumugod si Kyukai ngunit nakailag ito. Sinabi ng kalaban na ang husay ni Kyukai sa espada ang tumawag sa kanya dahil siya ang God of War na si Hawken kaya nakilalang ito ang commanding general ng show. Kaya pinagtulungan ito ng dalawa ngunit napatalsik nito si Shin at si Kyukai ay muntik na ring mapatay. Kaya ginamit na ni Kyukai ang breeding technique ng mga assassin ng Chiyu clan.